Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang lumalabas po, si BBM, tila gagawing pangbida. Gusto pa pong gawing bida si BBM dito po sa nagaganap, no? Ang twist po talaga ng istorya natin, ang galing talaga. Bibilib ka talaga dito sa sama-samang mapanglikha na to, no? Si BBM pa po ngayon ang gustong palabasin na bida dito po sa flood control projects. At syempre pa, kung may bida, may kontrabida. Ang palalabasin naman pong kontrabida ay walang iba, kung hindi ang mga Duterte. Kakaiba po talaga ang gobyernong ini dahil Duterte na naman ang palalabasin, pero hindi na po yan ubra sa mamamayang Pilipino. Ha? Tinitiyak po natin na wala na pong maniniwala kung palalabasin pa rin nila na Duterte pa rin ang may kasalanan ng lahat. Okay, medyo frustrated po tayo dito kay Vince Dizon dahil makikita po natin kung magiging epektibo po yung bagong secretary ng DPWH sa kanya pong mga unang mga sinasabi at unang hakbangin. Saglit lang po para tuloy-tuloy na tayo mamaya. Baka kasi malobat tong ating pinag-uusapan. Samantala, si BP Sara po ay nagpahayag na itong lahat ng nagaganap ay malaking sarswela, no? Palabas. Talagang magaling po, consistent po ang mga Duterte sa pagsasabi niyan. At yan po ang mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. At pindutin mo na yung mga notification bell na yan, no? Kayon din, mag-likes na rin po kayo para po tuloy-tuloy na tayo sa atin pong pag-uusapan. Ayan. Thank you very much kay Ryan and Eddie sa $279. No po, masabi nyo sa Dina pagtatanong kay Bunuan kasi out na daw. Wala po tayong masasabi dyan. Dahil po, totoo po yun, inunahan lang po. Napakaligal po kasi ni Marcoleta, no? Yan lang po, kasi marami talaga magpapalabas na bakit hindi na tinanong si Bunuan. Kasi po siya ay inimbita bilang DPWH Secretary, hindi po siya inimbita bilang si Bunuan. Yan po ang pagkakaiba, no? Kaya po hindi rin po mapipilit na siya po ay sasagot dyan. Yan, sinagot lang po natin yan si Ryan and Eddie. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Ito po, yan po lang ang ating pamagat, pero ito na po ang mga detalye. Unahin na natin to si BP Sara. Sabi po ni BP Sara, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Magdududa ka kung bakit biglang ngayon ay mayroon silang palabas na malaking investigation sa flood control projects. Mayroon na naman siguro silang niluluto behind the scene. Aba. Pero ito po ang nakapukaw ng aking damdamin sa mga sinabi po ni BP Sara. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat na may kagagawan ng korupsyon sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Kaya po marami po ang ayaw dito kay BP Sara na maging presidente ng Pilipinas. Dahil akalain nyo, sabi ni BP Sara, na jerjer pa yung una kong pakulay. Thank you very much kay Amik TV sa padoble niya. At si Glenn Llanera,
Marami ring salamat sa pareho ng 499 pounds. Si Glenn Lanera at saka si Amik TV 45. Okay. Pag-usapan po natin to, no? Alam mo po ninyo, tama po to si BP Sara na ito po, kung seryoso na lutasin ang problema sa corruption sa budget, isang araw lang daw. Kaya po takot na takot sa kanya ang mga magnanakaw sa gobyerno dahil tinitiyak sa mga pronouncement ni BP Sara ay parang nakakatiyak na sila na magugutom na naman sila sa loob na 6 na taon ng panunungkulan ni BP Sara. Kaya po ito, all out po sila, no, na hindi pa upuin si BP Sara. Kaya lang, yun na nga, talagang hirap na hirap po sila. Akalain nyo, buong hindi na po nakakapag-COA, no? Ang focus kasi ng COA, di ba? Talagang busisiin kung saan pa makakakuha ng ebidensya laban kay BP Sara. Pero sa kasawiang palad, wala po talagang makitang ebidensya. Alam niyo po ba, yan po yung inaangal nila, no? Buong akala natin na pag nagsampa ka ng impeachment, kasama na sa impeachment yung tinatawag nating mga ebidensya. Wala pala. Yan po isa sa inaangal nila sa desisyon ng Supreme Court na bakit daw isasama yung ebidensya. Biro mo, tatanggalin mo, binoto ng 32 million, wala palang ebidensya sa mga reklamo. Okay, kasalanan, lahat yan ni FPRRD. Yan po ang sabi ni Ira na nagbigay sa atin ng $999 na pangkape. Thank you very much, Ma'am Ira o Ma'am Izra. Okay. Kaya po talaga desperado tong mga to dahil wala po talaga, samantalang sila, kitang-kita po natin, kahit hindi po kayo marunong sa batas, kahit kayo po ay pangkaraniwang tao, tayo ay pangkaraniwang tao lamang, na pinondohan mo, tapos wala kang nakita, mula sa words mismo ni BBM, walang ni isang araw na trinabaho dito. Ano po ibig sabihin nun? Yan po ang malinaw na katiwalian. At dapat, kung seryoso po si BBM nung sinabi niya sa SONA, isang buwan na pong mahigit mula nung nag-SONA si BBM, nakalipas na po yung buwan ng Agosto, wala pa rin pong nakukulong. Napuntahan niya na't lahat, nakumpirma niya na may guni-guning mga proyekto, wala pa rin pong nakukulong. Kaya tama po to si BP Sara, kung seryoso, pwede po talaga. Ngayon, ngayon, ganun talaga kasalanan niya ni FPRD, naging butiki sa lino ni FPRD. Hindi ko maintindihan kung si Eddie Wow ay kung siya ay nagpapatawa lang o ano. Pero pagbibigyan natin at siya ay moderator. Okay. Ngayon po, tignan po natin yung mga sinasabi ni Vince Dizon sa kanya pong mga una. Hindi ngayon, yung SONA ngayon. Sa kanya pong, si Vince Dizon po, sa kanya pong mga unang araw ng panunungkulan bilang DPWH. Ano-ano po yung mga kanyang gagawin at ano-ano po. Una po, ang ginawa niya ay pinag-resign, courtesy resignation. Alam niyo po, dun pa lang po siya, medyo question ko na yung si Vince Dizon, no? Kasi magaling po yan nung tao po ni Duterte yan, eh. Bakit po? Kaya nga yun yung sinasabi ko, babalik ka rin pala sa mga tao ni Duterte, dapat nung simula pa. Okay. So, courtesy resignation na naman. Nakakailang courtesy resignation na po ba kayo? Nakakailang courtesy resignation na po ba etong gobyernong ito? Si President Marcos mismo, ilang beses na nagpatawag yan ng courtesy resignation. Kada po merong secretary na papalit, courtesy resignation. Si Vince Dizon, courtesy resignation naman. Courtesy resignation na naman ang gusto. Aba, teka muna. Epektibo ba yung courtesy resignation? Kailan po naging epektibo?
Wala na po yan. Palabas lang po yan, courtesy resignation. Kalokohan lang po yan. Pag bagong upo, courtesy resignation, tapos wala na. Wala na po tayong makikita. Courtesy resignation lang. O, pero ito po ang nakakatakot, yung mga susunod na pronouncement nito ni Vince Dizon. Ito po, sabi niya, Public Works Secretary Vince Dizon says the flood control mess did not solely begin in the current administration, with some failed projects originating from previous leadership. Yan po yung mga una mong pronouncement. Ha? Na ang mga ang flood control mess did not solely begin. Hindi raw po lahat yan ay nagsimula sa panahon ni Marcos. Kung hindi nagsimula pa sa panahon daw ni PRRD. Ayan na nga ba sinasabi natin? Yan po ang mga unang binitawan nito ni Vince Dizon. Oh, sinisi na kagad si Pangulong Duterte. Nakasalukuyang nakakulong. Inuunti-unti nyo pa, direktahin nyo na. Lahat yan, Duterte na naman. Alam nyo po, mayroon pong hangganan yung pagbibintang ninyo sa mga Duterte. Lalo na ngayon, sikat na sikat po yung ginagawa sa Indonesia. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-aral kayo ng kasaysayan. Sobra naman kayo. Isisisi nyo na naman kay Duterte. Ang liwaliwanag na. Kitang-kita na ni Marcos. Oh. Si Duterte pa rin may kasalanan ng lahat. Siyempre, pipick upin na yan ng media. Eh, kasabwat nyo yung media, di ba? Kaya wala nang naniniwala sa inyo. O, eto pa. Alam nyo, ako, tinitignan natin yung mga unang aksyon ni Vince Dizon, diyan nakasalalay kung magtitiwala tayo diyan. Akala ko mga unang sasabihin niya, ipapakulong niya. Kahit salitaan lang muna, ipapakulong ko yung mga magnanakaw dito sa DPWH. Okay na tayo rin. At least may laban-laban na tayo. May narinig ba kayo kay Vince Dizon na ipapakulong? Panay lilinisin. Okay, ito pa sinabi. Within 6 months, lilinisin niya. Lilinisin. Wala ka ipapakulong, wala kang kakasuhan. Alam niyo po, sa mga unang pananalita, dyan tayo susukatin. Kasi yung salita nga hindi pa matutupad. Lalong hindi matutupad kung wala kang sinasabi. Ang gusto natin, Vince Dizon, ang gusto namin, may makulong. Pero kung ang uunahin mong sabihin, ay lilinisin ko hanggang 6 months. Ang hindi lang naman solely. Hindi naman to galing lahat kay BBM, nanggaling din yung iba kay PRRD. Kung yan po ang mga una mong sasabihin, wala ka man lang sinasabing ipakukulong ko. Yun nga magsalita. 50-50 pa kung matutupad ang salita o hindi. Lalo nang hindi matutupad yung hindi mo sinasabi. Nakakahiya. Okay, ano pa po ang sinabi ni Vince Dizon na talagang nakakagulat? Ito pa pala, bubuwagin niya raw yung bagong Department of Public Works and Highways Anti-Corruption Task Force. Okay yan, wala naman silbi yan. Tama yung si Vince Dizon dyan. Dahil ang sabi niya, thank you very much muna kay Amik sa patriple, $999 pounds. Sabi ni Vince Dizon, hindi ako naniniwala na magiging epektibo yung mag-iimbestiga sa sarili. Tama ka riyan, Vince Dizon, pero sa mga iba mong pinapahayag, ang pinakamalupit na pinahayag ni Vince Dizon na nakakatakot ay eto po. Ayon po kay Vince Dizon, DPWH to rebid flood control projects found to be ghost or non-existent. Okay.
yung mga ghost project po, sabi ni Vince Dizon, we have no choice. Basahin natin ha. We have to fix the projects. We have no choice. The people need flood control. We have to fix it. I don't know when, but we have to do it ASAP. Ha? Ghost project? I-rebid ninyo? Walang proyekto. Binayaran natin. Marley PH, maraming salamat sa pagdalaw. Walang proyekto, binayaran ng Pilipinas. Kung ako po ang DPWH, ganito po ang sasabihin ko. Yung pong mga ghost project, sisingilin natin yan sa mga kontraktor at saka sa mga DPWH na pumirma na completed yan. Wala kang ganun. Ang sabi ni Vince Dizon, we have no choice. Wala tayong magagawa kung hindi i-rebid. Ang ibig sabihin mga kapatid, nagbayad tayo, walang proyekto. Pero ang sinabi ng bagong sekretary ng DPWH, wala kaming magagawa, kailangan natin ng flood control. I-rebid. Kung manalo, yun pa rin mga contractor na yun. Puta, tuwan-tuwa naman sila. Wala na tayong ginawa. Ni-rebid pa. Ngayon, may pera na naman tayo. Secretary Vince Dizon, no? Nahihiya ako na sinabi ko nung nakarang mga araw, nung nabalitaan na ikaw ang papalit. Nahihiya ako na sabihin na galing ka kay Pangulong Duterte. Rebid. Opo, babudgetan muli. Sabi nga sa inyo, yung Pangulo nga, di ba? Ano sabi ng Pangulo? Nung nakita niya na hindi epektibo, galit na galit. Para tayo nag-aaksaya. Para tayo naghuhulog sa ilog ng pera. At dahil dyan, i-repair natin yan. Pero doble na ang budget. Doble na raw yung budget. Dodoblehin pa. Eto malupit. Ghost project, i-rebid. Ang buong akala ko, pag napatunayan na wala naman silang ginawa, sisingilin nyo yung mga kontraktor kasama ng mga DPWH na nag-approve. Bakit po i-rebid? Bakit po bibigyan muli ng budget? Wala po tayong aasahan dito sa bagong DPWH. Wala pa po ako naririnig sa kanya, nakakasuhan niya. Tatanggalin lang nila. At goodbye na tayo. Tanggal na. Pwede nang antindi. Huwag po kayo mabigla. Kulang kayo. Mamaya makikita nyo pa po yung na hindi po iniinda yung sinabi ni BBM nung SONA ng mga tauhan niya mismo. Matindi po to. Wala tayong magagawa. Ba't adan? Matatawa ka na lang eh. Hindi mo talaga alam kung ginagago tayo ng mga to. Pinalitan mo. Sinabi nila, wala talaga. Tignan natin. Yung sinabi po ni Bonoan. Kaya wala na kayong makikita eh. Ito po ang sabi naman ni Bonoan sa kanyang sarili. And I'm living with clear conscience. I did the best that I can. I'm sure that we've done something good in my tenure, in 3 years in the department. Marami naman kaming nagawa. Wala na. Yung konsensya niya raw po. Clear conscience yung aalis si Bonoan. Hindi mo man lang habulin, Vince. Wala kayo habulin talaga sa DPWH. Pati yung mga nagkakasino. Ulitin ko po itong sinabi ko. Ang teacher, isang pulis, isang sundalo,
isang manggagawa ng gobyerno na mga clerk pumasok sa casino. Mapicturean po siya, tanggal sa trabaho. Etong mga to, pag mga pag mga ano ka na pala, mga district engineer, kahit po maglustay ka ng pera, hindi po usapin ng lustay ng pera mo yan. Hindi po usapin ng kaninong pera yung sinusugal mo eh. Dahil alam po natin, ang mga adik po sa sugal, no, ay prone po yan sa lagayan, prone po yan sa, di ba? Adik ka eh. Adik ka sa sugal eh. Grabe po tong gobyerno na to. At despite na lahat po na yan, no, despite po na lahat ng nabubulgar natin ngayon, ha, eto pa po ang mga sinasabi ng media. Nagulat ako eh. Kasi hindi ko lang makuha yung term. No, yung creation ng independent body na mag-imbestiga. Sa tulong po ng media, eto po yung binabalita nila. Itong gusto ng mga papuri ni Lacson. O, tignan po ninyo. Sabi ni Lacson dito sa Inquirer, creation of independent body versus infra scam, a good move. Good move ni President Marcos. Oh, ayos. Si President Marcos pa ang bida talaga. Good move on the part of the President. I was informed that Mayor Benjamin Magalong will be part of that body and that's even better. Kita nyo na? Hero pa. I will extend whatever assistance I can offer if requested, especially so that the Department of Public Works has a dynamic, progressive-minded, and reform-oriented head in the person of Secretary Vince Dizon. Akalain nyo, good move. Kasi kasama si Magalong, kasi hero pa. Matindi talaga. At lahat po yan, kinocover po ng media. Yung sinabi na yan ni Lacson. Oh, bidang-bida po talaga. Yan, Inquirer yan. So, lahat po ng media ngayon, ang sinasabi nila, pero tandaan nyo po, wala pa pong nagagawa. Wala pa pong nagagawa. Balak pa lang. Good move na agad, nasa utak pa lang. Sinasabi na kagad nila, wala pong pinagkaiba yan, no? Katotohanan po, wala pong pinagkaiba yan sa mga groundbreaking. I-announce ni BBM, plano natin na magtayo ng mga specialty hospital sa bawat rehiyon. Good move! Eto na, masisimulan na. Groundbreaking. Ano po nangyari sa mga groundbreaking? O, butas-butas na po Pilipinas sa dami ng groundbreaking. Ganyan din po yan. Independent investigation ang mangyayari. Alam nyo, sa totoo lang po, tapos minimenos nila lahat, hindi nila binabanggit na mayroon nang nagaganap na independent na investigation sa Senado na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. Ang galing nyo, media, ang galing nyo, mga dakilang mga siya pa bida. 3 years nga, sa kanya nga lumubo yung budget ng mga flood control. Trillion nga yung budget ng flood control. Wala pong nagawa. Baha pa rin po sa Pilipinas. Tapos ngayon, puring-puri pa siya. Mabuti na lang talaga may mga social media na taga-expose ng ginagawa. Halimbawa, wala tayo rito. Halimbawa, wala si Badong. Mag-expose ng mga yan. Parang simple lang po eh. Di po ba? Kung wala po nagsusuring katulad ng mga vlogger, katulad ni Badong, pasensya na po kayo. Purihin ko lang ng konti yung mga taga-social media. Kung wala po mga social media vlogger na magsusuri niyan, papasayan doon sa mga sinasabi na pag maganda ang gagawin, purihin. Di ba? Hindi po, salita pa lang po yung independent body na yan na mag-iimbestiga. Wala pa po nagaganap ng investigasyon. Ang tunay na investigasyon po ay nagaganap dito po sa Senado kay Marcoleta po.
Wag po kayong pinupuri na. Ano kayo? Mga vlogger na rin kayo? Na BBM vlogger na rin ba kayo kung makapuri? Sa independent, create pa lang. Ubos ng pera ng taong bayan, magke-create pa lang ng independent investigative body. Suportahin nyo si Marcoleta dahil siya yung tunay na nag-iimbestiga. Nakakagalit kasi bida na naman. Di naman kayo, Jollibee ba kayo? Jollibee lang ang bida dahil huwag kayong kumain sa McDonald's na ang endorser ay Salaula. Oy, Salaulang Oyabak. Ano masasabi mo sa flood control? Siyempre, wala. Di ba? Siyempre, wala. Pero sa joke ni Tatay Digong na jet ski, halos halos mo na si Tatay Digong, sumpa mo, no? Oyabak. Hayop ka, hindi ka pa mamatay. Opo. Tama po yung nasabi ko sa galit. Kontrolado ko po. Dahil yung mga katulad nilang mga sikat. Okay, in fairness naman, alam na natin yan, kinover po yan ng lahat ng media. Yung mga sinasabi na yan na, papasalamat sila kay Pangulong Marcos dahil magtatayo. Wala pa po na itayo, magtatayo pa lang. Nagpapasalamat na sila. Minimenos naman nila, sa isang banda naman, minimenos naman nila, yung nagsisikap na ilantad itong mga katarantaduan ng kontraktor. Papunta na po tayo rin. Huwag kayong mag-alala. Amic TV 45, thank you very much sa 190.99 na quadruple. Okay. Eto pa po, hindi pa po tapos. Nung nakaraan, ang iniisip po natin, no? Eto, utang na loob din natin to kay Marcoleta. Dito lang natin natuklasan. Akala po natin yung buong kalokohan, yung buong kalokohan po ng mga flood control project, mga scam ng flood control project, ang buong kalokohan na po yan, akala ko po nung una, dahil sa insertion na ginagawa nitong mga may control sa budget. Hindi po pala. Dahil kay Marcoleta, nakita natin na ginagawa pa lang po yung NEP, yung National Expenditure Program, nakakapag-insert na po to through DPWH. Kasi DPWH po manghihingi ng budget . Yung mga proyekto po ng mga mandurugas na kontraktor, yung mga proyekto po ng mga kontraktor na maglalaga, may automatic ng katkong, yung DPWH at yung iba pang mga mambubutas, yung mga mabubutas po na meron ng automatic na katkong dyan, na ipapasok po ng DPW, na ipoprograma. So mismo, yung binibigay ng budget na mula sa presidente ay mayroon na pong insertion ng mga magnanakaw. Kailan po natin malalaman yan? Hindi po natin nalaman yan kung hindi inuunti-unti ni Marcoleta. Nauunti-unti po ni Senator. Saludo po tayo kay Senator Marcoleta. Biruin nyo, ang buong akala natin, ako personally, ang buong akala ko, po siya, galing sa NEP, matino. Pagdating sa Congress, yan, tapyas dito, lagay dyan, tapyas dito, lagay dyan. So, yung in-expose po ni, sino na nga yan? Ni Chanco. Yung in-expose ni Chanco na dito sa Congress, mayroong small committee. May insertion yung mga small committee. Tapos, dadali nila sa Senado. Magkakaroon na naman ng insertion dito sa BICAM. Tapos, may insertion na naman. Ang daming insertion. Buong akala ko po, nagaganap po yung mga pagtatangkang pagnanakaw
Diyan sa mga lintik na insertion na yan. Hindi pa po pala. Bukod dyan, may insertion na, meron pa sa NEP. Yung National Expenditure Program na galing mismo sa Malacanang, ay punong-puno na po yan ng mga titirahin. Punong-puno na po yan ng mga flood control project na alam mong questionable. Kaya paghahain pa lang ng budget, naka-ano na po, naka-insert na po yung mga handa ng nakawin. Grabe. Mapipigilan pa ba nila si Marcoleta? Nilalatag ko po sa inyo kasi po ang ini-expose lang po ng mga media, no? Ang ini-expose lang po ng mga media, si Diskaya, daming kotse, nilulula po tayo eh. Nilulula po tayo na ayan. Tapos BOC, tinatakan na yung mga kotse na may anomalya equals Diskaya, makakalimutan ng iba. Hindi po dapat ganun. Dapat po ang punot dulo matukoy. Glenn Laren, thank you very much. Sulit boto ko kay Senator Marcoleta. Ang problema po ganito, no? Ito po yung nakikita natin. Teka, gawin muna natin moderator to. Jeffrey Malibiran, thank you very much sa 7 star. Okay, ang problema po ganito. Ang ganda ng ginagawa ni Marcoleta, pagdating po sa media, wala na po siya. Minimenos po siya eh. Hindi po na-expose yung ginagawa talaga ni Marcoleta. Kaya dapat talaga may mga independent vloggers nakakampi rin si Marcoleta. Para nag-expose na ito yung balak, ito yung nakikita natin tunguhin ng ni Marcoleta. Tama. Si matutumbok niya eh. Ang tutumbukin niya, sino ngayon yung mga naglalabi para ma-insert dito pa lang sa NEP yung budget na mga nanakawin ng mga tiwaling kontraktor, opisyal, etc. Matutukoy niya po yan. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mainip. Ini-establish lang po ni Senator Marcoleta. Hindi po kami nagkakausap. Binabasa ko lang yung ginagawa niya. At nakikita natin na dun. Okay. Bahala na po kayo kung ano po yung nakikita niyo ng uri na yan. Basta ako, tiwala po ako. Tapos ngayon, lilituhin po nila kasi magtatayo. Asan yung nakatayo? Wala pa po nakatayo. Pero grabe na po ang papuri. Pinuri ba nila si Marcoleta na kapwa nila senador? Hindi nila pupurihin si Marcoleta na kapwa nila senador. Dahil makikita ng taong bayan, pag pinuri nila si Marcoleta, tama palang binoto natin. Tayong mga Duterte, tama ang ating ginawa ang pagboto. Sulit. Anyways, ngayon po, ganyan ko po kapangyarihan, ha? Papasalamatan ko po kayo dahil yan po, tinupad po ninyo yung kapangyarihan. Huwag po kayo masyadong, marami po nagsasabi, ay talo tayo, hindi nakapasok ang lahat. Talo tayo. Matuwa po kayo dahil sa ginawa po ninyo, binoto nyo yung mga karapat-dapat, kahit iilan lang po yung pumasok, sulit na sulit tayo. At naipakita natin na ang bumangga sa mga Duterte, giba pagdating sa eleksyon. Okay. Ngayon po, eto mismo, si Lacson mismo. Kasi siyempre, natatabunan siya ni Marcoleta. Meron na naman po siyang expose. 2026 election na. Election. 2026 budget. Napasukan na naman po ng 51.82 billion insertion sa NEP pa lang. Ibig sabihin, yung habang nagsasalita si BBM, may guni-guni tayo, galit na galit, galit-galitan, ha? Habang galit-galitan po si BBM, dito po sa budget sa SONA, dahil may mga flood control project na guni-guni, punong-puno po ng insertion yung kanyang NEP. Yung budget niya po na dadalhin dito sa Kongreso
ayon mismo sa kakampi niyang si Lacson, ay punong-puno ng insertion. Magkano po? 51.82 billion. 51.82 billion na naman ang nakita nila na hindi maliwanag kung saan dadalhin. O eto pa po. Meron pong expose din si Puno sa House of Representatives, Congressman Puno, na binabudgetan nila kasama sa babudgetan yung mga tapos ng proyekto. Tapos na yung proyekto, babudgetan. Ang tindi po nun. Wala ka nang gagawin. Bidding na lang at kukubra. Magbibidding na lang kayo. Kukubra na kayo. Ano pang gagawin mo? Tapos na proyekto. Babudgetan yung mga tapos ng proyekto. Hindi po natin kakampi tong mga nag-expose na to. Kakampi po nila mismo to. PDP. 51.82 billion ang budget na nakalaang nenokin ng mga manduruga sa gobyerno. Kailan matatapos? Tatapusin po yan ng ating boto sa 2028. Huwag kayong matakot dyan sa sinasabi na yung sinasabi ni Amy na ipapasa nila bilang ombudsman si Boying at si Boying ay ipapahuli si BP Sara. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero hindi po tayo papayag. Nakita na natin yung power natin ng 2025 election. Ipakita natin sa lahat ng paraan yan. Pag ginawa uli nila, gagawin nila kay BP Sara, yung ginawa nila kay Tatay Digong, bakit tayo papayag? Kape yung tinira ko eh. Malamig na. Yan lang po ang ating topic. To sum it up, ang pinalalabas po ng mga ilang politiko, kasabwat kayong mga media. Takang-taka nga ako rito kay Richard Gomez eh. May kakampi ka sa amin, Richard. Bakit ka nag-sorry dyan sa mga media na yan? Mga mando na media. Mga bayarang media. Hindi po ako nagsabi niya, si Vico Soto. Hindi kayo halata. Lahat ng bumabanat sa Duterte na media, despite na mayroong flood control fiasco, despite na may flood control scam, at ang una niyong babanatan yung pagta-travel ni BP Sara, tsak yan, bayaran yan. Diba, Clavio? Clavio! Ano, Clavio? Hindi ko sinasabi na ikaw bayaran, Clavio. Ang tanong ko, Clavio, despite na trilyon-trilyon ng pinag-uusapan sa flood control, nagawa mo pang banatan yung travel ni BP Sara? Clavio, magkano, Clavio? Magkano, Clavio, ang wig mo? Wig lang. Ikaw naman, Clavio, masyado kang kinakabahan eh. Magkano wig mo lang? Ikaw naman, no? Hindi kita aakusahan na ikaw ay bayaran. Magkano, Clavio, ang wig mo?